Sobrang, ang sakit pala na Cheers! Thank you! Dumating na kami. Ayan, naglalakad na kami. Nag-walking-walking. Nag-walking-walking na kami. Dali. Is it recording na? Ah. Ayan mga kalabs. Hello mga kalabs. So ayan, naghihintay lang kami sa susundo namin. May susundo sa amin. At yun na nga. Saka na ako magkwento sa mga nangyayari sa amin. Kaya hindi ako naka-vlog na siya. So, i-continue ko dito yung mga pangyayari. Dito na kami sa airport, sa Helsinki. Yan, umuulan ng tubig. Medyo malamig. So, hinintay lang namin yung nakasundo sa amin. At yan, uwi na kami sa bahay. So, see you sa bahay. So, hello po mga kalab. So, i-continue na po natin yung ating video, yung, paano ba yan, yung ating tabingi man siguro, mga kalabs, ewan ko yan, mag-aano siya. So, ayan mga kalabs, ay grabe ang aming kalat dito sa bahay dahil kami nga ay kahapon, marami kaming ginawa dahil 'di ba dumating kami nung Monday tapos inayos namin, naglaba kami, tapos ngayon naglaba ako ulit. So ayan nga pala mga kalabs, bumili pala tayo ngayon ng bulaklak kasi nga yun na nga. So, sobrang nakakalungkot ang nagbakasyon kami pero nauwi sa sobrang lungkot ang aming bakasyon at dahil nung pagdating namin nung Monday, mga kalabs, yung lula ni Davide ay bed na siya pero nasa bahay. So, um, mula nung dumating kami ng Italy, doon palagi kami sa kanya everyday. Meron naman sila kasing kinuhang taga-alaga sa kanya, but nandoon kami every day sa lola ni Davide dahil napaka-close ako sa lola ni Davide dahil parang siya na yung nabasa man ito, parang siya na yung nagiging lula ko din kasi yung mga lula ko hindi ko nakasama. So itong lola ni Davide ay nakasama ko siya ng um, 18 years. So, napaka talaga. So, ayun nga po mga kalabs, Monday dumating kami. Pagkatapos po namin kumain ay kami nagpunta agad doon sa lola ni Davide at doon kami, grabe mga kalabs, yung hinahawakan niya yung dito ko. Tapos, palagi kaming nakaganyan sa kamay at nakatulog na ako kasama siya na hawak-hawak ko ang kamay niya sa isang afternoon. Tumabi ako sa kanya sa kama and then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, medyo hindi na siya gaano nagsasalita at natutulog na lang. Pero nakakaintindi siya, na alam niya kung sino kami at ano yung ano niya, memory niya, yung brain niya working. Yun nga lang mga kalabs ang nakasakit dahil yung sakit niya ay kumalat na hindi na talaga at saka magna 95 na din ng lula. Pero siyempre masakit pa din mawala ng kinikilala mong lula dahil siyempre wala kang nagiging lulang na tawag nitong ayun mga kalab. So yun nga ang nangyari. So inorderan namin siya ng, may doktor naman pumuntan, then umano kami ng kama kasi medyo yung sumakit na yung likod niya dahil nga siyempre naka-flat na lang siya So pinaanuhan namin ng bed, na yung bed sa hospital talaga. So dumating naman nung Thursday and then everyday na since na dumating kami mga kalabs, talagang humina na talaga siya yung everyday. Tapos nung sa third Friday evening, hindi na siya, ayaw na niyang uminom. Afternoon, ayaw na niyang uminom kahit isang kasi inaanuhan ko ng tubig sa kutsara, ganun. Tapos nung yung Saturday morning, last na niyang uminom ng isang kutsara ng tubig and then wala na, hindi na talaga. So, yung Saturday evening mga kalabs, nung sabi namin mag-8 ng gabi, uuwi na kami dahil si Vincent kukunin din namin kasi si Vincent noon hindi namin isinama dahil meron silang laro ng football sa mga mga kaibigan din niya doon sa Italy ba, may kaibigan siya so dinala siya, so hindi namin siya isinama that day.
So, yun na nga, nung umalis kami nung Saturday evening, sabi pa ng lola namin na, umalis na kayo kasi gabi na, ganyan, naghihintay yung bata. Kasi talagang ano, nakakaano pa siya, alis na kayo, ganun. Yung talagang, ano pa siya, yung isip pa niya, ganun. Tapos, yun na yun, mga kalabs, last na word niyang umalis na kayo. Parang parang talagang umano na siya, nag-say goodbye na, nag-iyakan na kami, then umalis nga kami, tapos nung 3 o'clock in the morning tumawag na nga at inatake na siya, and then 9 o'clock in the morning nag-pass away siya. So napakasakit talaga mga kalabs, kasi siya yung inaano kong lula, tsaka naalala niya ako. Sobrang ang sakit pala na kahit alam mo, tanggapin mo dahil parang hindi na siya mag-suffer, gano'n, 'di ba? Pero nakikilala mo siyang lola, kinikilala mo siyang lola, siyempre masakit pa rin isipin. So, ayun, pero ang ano, dahil kami pauwi na kami ng Monday, kahapon siya, Tuesday siya nilibing, kasi sa Italy talaga hindi kagaya sa atin. Dito sa Italy nililibing sila kaagad. Dito sa Finland matagal ang libingan. Pero doon naman sa Italy, talagang 2 days lang talaga at nililibing na nila. So, ayun, hindi na kami pinahintay. Sabi ng nanay ng asawa ko, wag na kaming maghintay kasi nakasama namin siya ng isang linggo talaga. So, yun ang holiday namin. Pupunta sana kami ng Paris, hindi na natuloy yung mga plano namin. Hindi kinancel namin lahat yung mga plano namin dahil dinedicate namin yung mga araw kasama yung lola, dahil syempre yung alam namin yun na ang pinakalas na panahon na makakasama namin siya. So dinedicate namin yung aming ano. So bumili pala ako ng bulaklak para sa lola. Ayan. So nasa heaven na siya ngayon. At ang napakasakit kasi syempre si David din na-accept naman niya, at nung una hindi talaga siya na ano, yung hindi niya pinakita yung emosyon niya, no? Hindi talaga niya pinakita, kasi nung tinawagan na kami, pumunta kami, tapos yun, ano na siya, talagang niyakap ko talaga siya na, lola, ganun, magbiyahe ka ng peaceful, ganun, ganun, salamat sa lahat, ganun. Tapos, um, ayun, yung talagang kinikilala ko siyang lola, napakaano niya, alam niyo ba na sa aming mag-asawa, pinamanan niya sa amin yung singsing niya at saka singsing ng lolo na asawa ko, pero binigay na niya sa amin nung 4 years ago. Palagi niya sinasabi na napakaswerte na mga apo niya na ako ang nagiging asawa. Nakakasama namin sila mga kalabs um, sa paghaliday namin nung maliit pa si Vincent. Madalas kasama namin sila, yung lola, yung lolo, tsaka yung parents ng asawa ko. Minsan nga maraming nagsasabi sa akin na paano ko raw nakayanan, nakasama ko pa yung lola at lolo ng asawa ko, pati yung parents na mag-holiday. Para sa akin, um, para sa akin na makasama ko sila ay blessings at gift, kasi hindi lahat ng mga kabyanan mo makasundo mo. This is the reality, 'di ba? Na lahat ng mga biyanan hindi mo makakasundo, 'di ba? So pasalamat talaga ako na kahit papaano kasundo, at mahal na mahal ako ng mga biyanan ko. Never nilang pinakita sa akin na ayaw nila sa akin, or never nilang pinakita sa akin, lahat binibigay nila sa amin, sinusuportahan nila kami, ganun. Dahil nga kahit nga sa lahat ng mga bayarin namin
kung mga kailangan namin, binibigyan pa din kami. Kaya hindi kami naghihirap para sa pagkain or para sa aming mga bills kasi nababayaran namin lahat yun dahil sa kanila, dahil talagang sinusuportahan nila kami. So, ayan na pala yung bulaklak natin mga kalab. So, ano pala tayo, ito'y malinis. Hindi pala kami naghugas kagabi kasi medyo malungkot talaga kami. So wala kaming ganang kumain at wala kaming ganang kumilos. Ganun naman talaga siguro nararamdaman din 'yun ng lahat na basta pag may nawala sa ano niyo sa buhay niyo, parang wala kayong strength so ayun nga mga kalabs, yun ang nangyari at mayroon pa silang mga bibigay sa amin, mga frame, ganun. Pero hindi ko alam kung paano namin madala dito sa ano. So yun, tapos yung nag-alaga yung biyanan ay yung lola namin. Sabi pa niya na maalala daw niya ako dahil palagi daw akong kinikwento ng lola ni David na ano daw yung napaka-caring ko daw at palagi ko daw silang naalala, ganun. Palagi ko siyang naalala kasi tumatawag din kami sa kanya all everyday. At lalo na yung talagang bumaba na yung ano niya kasi nung Christmas nagkita pa naman kami pero lalo na yung talagang nag-down na talaga yung ano niya yung strength niya, talagang araw-araw kami tumatawag ganun. So sinusubaybayan talaga namin yung lola hanggang sa dulo. So, yun ang nagpasalamat lang din ako na nagkataon din na nagbakasyon kami. So, parang sabihin natin na yung bakasyon namin ay napunta sa kanya lahat at dinedicate namin yung time para sa kanya. So, maraming nagsabi sa akin, kumusta yung bakasyon nyo? Nag-enjoy ba kayo? So, para sa akin, hindi ko alam anong enjoy ang masasabi ko. But, napakasaya ako na nakasama ko yung lola namin ng sandaling panahon na 1 linggo. Ngayon, wala na kaming pupuntahan, wala na, yun na nga sabi ko na yung umakyat kami, sabi ko sa asawa ko, ito na yung last nating makapunta dito sa bahay. Siyempre, kasi ibibinta na nila yun ng magkapatid yung nanay ni David at saka mga kapatid niya, siyempre ibibinta nila yun dahil wala nang titira or i-rent nila, hindi ko alam, but for sure ibibinta nila yun, parang wala na silang isipin ba. So ayun mga kalabs, pasensya na at medyo malungkot ang ating story ngayon. Pero yun na nga, umuwi kami tapos nagtrabaho na ako kahapon nga. Medyo hindi ko alam ang nararamdaman ko sa trabaho, yun. But anyway, pray na lang natin na okay ang soul ng aking lola, ng aming lola at sana gabayan din niya kami sa aming buhay at siya ay napakabait na tao, siya ay kinikilalang super bait talaga na lola. So si Davide talaga ay lumaki sa kanya dahil si Davide ang pinaka matandang apo, yung first apo niya, si Davide yung asawa ko, kaya yun, sabi niya pinamana talaga niya sa amin yung singsing nila, yung singsing niya at singsing ng lolo. So nandito sa amin yung kanilang wedding ring, so at least may memory kami yun. So, maraming salamat sa inyong suporta mga kalabs, and ingat kayo palagi. God bless. At shout out sa lahat ng aking mga super supportive dyan na nagme-message, nag-aano palagi. Thank you so much. I love you all. God bless.